Hello guys, sagutan lang natin itong ating problem dito. So meron tayo ditong age problem. The sum of the ages of 3 siblings is 54. The oldest is twice as old as the youngest. The middle child is 6 years older than the youngest. How old is the middle child? Okay guys, basic lang to, no? So una natin gagawin, mag-represent tayo ng mga variables sa mga given. Okay? So, 3 siblings, ibig sabihin tatlong given, tatlong tao, tatlong variable din yung gagamitin natin. So, si oldest gamitin natin yung variable x. Kay youngest naman, gamitin na lang natin si variable y. And kay middle naman, gamitin natin yung variable z. Ayan. So, next guys is gawa tayo ng equation based doon sa condition na nasa problem. The sum of the ages of 3 siblings is 54. So, first equation yun, no? So, x plus y plus z is equal to 54. Ayan. So, ginawan lang natin ng equation, guys. So, equation 1 ito. Okay, next condition. The oldest is twice as old as the youngest. Okay? Since naka-represent na tayo ng mga variables guys, so parang ang basa na natin dyan, x is twice as y. Okay? So kapag ginawa natin siyang variable, x is equal to 2y. So this will be our second equation. Okay? Next condition, the middle child is 6 years older than the youngest. So si youngest guys, siya si variable y, di ba? Andito. So, si middle child na variable z, ayan, is 6 years older than the youngest. So, mas matanda daw siya ng 6 years kay youngest. So, si youngest, siya si variable y. So, mag plus 6 lang tayo dito. Okay, so this will be our third equation. Ayan guys, na-convert na natin yung worded problems natin into 3 equations. Ngayon, sino ba yung hinahanap? How old is the middle child? Middle child guys, ang variable niyan, 'di ba? Siya si variable z. So kailangan nating malaman yung value ni variable z. Ayan. So ito yung gagamitin natin, no? Ayan, z is equal to y plus 6. Pero para mas madali yung ano natin, yung pagsosolve natin, I suggest na yung pinakamahaba. Yun na muna yung gamitin natin. And kung ano man yung makuha doon guys, kung ano mang variable yung makuha natin doon, i-convert na lang natin mamaya sa variable z. Okay? So, mapapansin nyo kasi dito, naka-isolate na kagad si x and si z. So, i-plug in na lang natin siya sa first equation. Diba? So, gamitin natin as our main equation, si first equation na x plus y plus z is equal to 54. Plug in natin, anong value ni x? 2y. So, 2y plus anong value ni y? Wala, no? So, siya na lang yung ano natin, yung iiwan natin since naka-y lang din naman itong variable x natin dito. In terms of y na lang lahat. Okay? So, copyin na lang natin si variable y. Si z naman, ang value niya is y plus 6. And then, copy natin yung 54. So, isang variable guys, ang makukuha natin dito, si variable y. Hindi man siya yung hinahanap natin, pero okay lang yan. Pwede naman natin i-convert mamaya sa kung sino man na variable yung hinahanap natin. So, lahat ng may variable y, iwan natin sa left side. Lahat ng mga constant sa right side naman. 2y plus y, that is 4y. Ngayon, itong 6 dito, ililipat natin sa right side. So, 54, yung 6 na nilipat natin, magiging minus 6. Ayan. So, 4y is equal to 54 minus 6, that is 48. And para ma-isolate si y guys, i-divide na lang natin siya both side ng 4. So y is equal to 12. Tandaan natin guys, hindi pa ito yung sagot. Pero nakuha na natin yung value ni y. Ayan. So youngest guys, so si variable y ang value niya is 12. Pero ang hinahanap si middle na variable z. Ngayon, kukuha tayo ng isang equation dito. So itong equation 3, gamitin natin yan para makuha natin yung hinahanap. Okay? So, plug in lang naman to guys. Z is equal to y plus 6, di ba? Yung third equation natin. I-plug in lang natin yung value ni y na 12. Ayan no? Z is equal to 18. So, sagot natin guys is 18. So, letter B. So, yun lang guys. No? Sana natuto kayo. For more videos guys, follow kayo sa page and sa channels ko.